Buwis buhay ang pagtawid sa rumaragasang ilog ng mga residente sa Barangay Gasi sa Maasim, Sarangani. Dahil nasira ng masamang panahon ang hanging bridge, tumatawid na lang sila sa naiwang kable at kailangan pang bumaba sa bahagi ng ilog para makatawid. Ang isa pang nasirang tulay, nilagyan muna ng hagdan gawa sa kahoy para may madaanan. Dahil sa sunod-sunod na pagkasira ng mga tulay doon, nagsagawa ng clearing operation ng LGU para paluwagin ang daluyan ng tubig sa ilog. Sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, nasagip ang 3 residenteng umakyat ng puno para hindi tangay ng rumaragas ang tubig. Sa gitna ng pag-apaw ng Rio Grande sa Mindanao at Pulangi River, halos 2,000 pamilya sa Lambayong, Sultan Kudarat ang inilikas ng militar. Halos 3,000 pamilya naman ang inilikas sa bayan ng Sultan sa Barongis, sa isang barangay kung saan abot baywang ang tubig, kasama rin sa mga inilikas sa mga alagang hayop. Sa baha sa Davao City, kasamang napasok ng tubig ang bahay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa Barangay Talomo batay sa kanyang Facebook post. Ani Torre, maraming nagsasabing normal ang baha roon na galing sa bundok dahil catch basin ng Davao. Pero hindi naman anya bago ang bundok at hindi rin bago ang ulan. In fairness sa Davao City, mayroon naman silang mitigating efforts, at may mga rescue efforts naman sila. Kaya lang, isa katotohanan, ang mga tao ay pumunta sa bubong para maiwasan, para makaligtas sa baha na yan. Dagdag pa ni Torre, paulit-ulit anya ang baha kaya kailangan alamin kung epektibo ba ang sistema ng flood control doon. Pag wala tayong gagawin dyan, wala silang gagawin, it will happen again in the future. Hindi ito about sa tao, hindi ito about sa personalidad, kundi ito ay para sa sistema. Panawagan para ang sistema ay ayusin naman para mag-benefit naman at maibsan naman ang paghihirap ng mga tao dyan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Davao City LGU at DPWH kaugnay nito. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 na ang nasawi sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat, 1 ang nawawala. Halos 200,000 tao naman mula sa 7 rehiyon ang apektado. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ang kasabihang "It takes a village to raise a child" applicable din daw sa ating furry friends tulad ng mga pusa. Paano nga ba maging responsableng tagapangalaga o taga-aruga sa mga pusang nakikita natin sa ating komunidad? Yan ang Usapang Pets ni Katrina Son. Naging advokasya na ni Neong Pauco ang pagtulong sa community cats sa kanilang lugar sa Parañaque. Sa 4 na taong pagtulong sa mga ito, may mga pagkakataong biglang nawawala ang mga pusa dahil isinako o iniligaw ang mga ito. One of the biggest challenges is that community care can't be sustained by the caregivers or the volunteers alone. It takes cooperation then from residents, homeowners associations, the local government, and also animal welfare groups. Nasa 4 na po na ang kanilang community cats. Lahat ng adult cats ay napakapun na. Bakunado na rin ang mga ito ng anti-rabies. Ganito rin ang naging advokasya ni na JP Hernandez at kanyang misis, ang magpakain ng mga community cats sa Maginhawa at Cruz Naliga sa Quezon City araw-araw. Nagsimula ito bago pa ang pandemya nang mapansin nilang payat, gutom at may sakit ang ilang pusa sa kanilang komunidad. Pero para sa kanila, higit pa sa pagpapakain ang kailangan. Mahalaga rin ang pagpapaunawa na may mahalagang ginagampanan ang mga community cats sa kalikasan. Maging maayos-ayos sa kanila kasi parte ng community natin sila eh. Nakakatulong sila sa hindi pagdami ng mga daga dito. Paalala ng animal welfare advocates, bahagi ng mga solusyon sa responsableng pag-aalaga ang spay at neuter programs at maayos na ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Ang mga pusa, usually yan ang mga tinatapon, nililigaw, nilalason. Yan yung mga atrocities, mga violations ng Animal Welfare Act na gusto rin namin emphasize na kailangan mag-file tayo ng cases para maprotektahan ang mga rights nitong mga cats na to. Sobrang malaki yung population management problem sa daming mga pusa at aso kung saan-saan na lang.
Animal welfare is human welfare. Umaasa ang mga animal welfare advocates na mas marami pang komunidad ang makikilahok sa responsableng pag-aalaga sa community cat. Dahil para sa kanila, ang mga pusa ay hindi lamang mga hayop na gala sa kalsada, kundi mga bahagi rin ng mga komunidad na nararapat ding maprotektahan. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Sa pool na naman ang Pilipinas sa mga pinatawan ng Amerika ng bagong taripa o mataas na buwis para sa mga inaangkat nilang produkto. Pero iaapela raw ng ating gobyerno dahil ang rason ng Amerika may kinalaman sa forced labor sa paggawa ng ilan nating mga produkto. Nakatutok si Dano Tingkungko. Epektibo mula 12:01 p.m. ng July 24 ang mga produktong export ng Pilipinas sa klaw ng panibagong 12.5% tariff ng Amerika o buwis sa mga inaangkat nilang produkto. Hindi kasama ang steel, aluminum, copper, wood products, mga sasakyan at semiconductors, pati mga produktong naikarga na sa mga barko bago ang July 24 o papasok na sa Amerika bago mag 12:01 p.m. Philippine time ng July 28. Sabi ni Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, ang 12.5% tariff ay mas mababa sa 19% na gusto talagang ipataw ng Amerika. The 19 was scrapped by the U.S. Supreme Court. So now this 12.5% is because of the 301, which basically means the child labor, the forced child labor exports to the United States, which would give them the authority to put tariffs on countries that have problems with child labor. Paliwanag ng Amerika, isa ang Pilipinas sa 60 bansang kulang sa mga hakbang para ipagbawal ang mga produktong nabuo sa pamamagitan ng forced labor. Basean nila ito sa mga investigasyon at rekomendasyon ng Office of the United States Trade Representative. Ang ating Department of Trade and Industry naunang iginiit na walang forced labor sa mga produkto nating for export sa Amerika. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, matagal nang naipakita ng Pilipinas na hindi umaasa sa forced labor ang mga produkto natin. Dahil may umiiral tayong batas kontra forced labor at pinalalakas ang pagpapatupad nito. Makikipagnegosasyon ng Pilipinas sa Amerika ukol dito. Kailangan talaga ipaliwanag ng pamahalaan. Ano ba yung sinabi ng Amerika na meron tayong forced labor dito? Kasi hindi naman yan katanggap-tanggap. Sabay pa rito ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Ayon sa ekonomisang si Emmanuel Leico, kahit ang kahulugan nito ay bahagyang mas mura ang ating mga produkto sa Amerika, mas mahal pa rin ang mga produkto natin kumpara sa ibang bansa. Mas mura, pero nadagdagan naman ng taripa na 12.5%. So, I think ang magiging net effect niyan, mas magiging mahal ang ating export sa Amerika dahil din sa 12.5%. Dahil hindi naman na 12.5% ang pagbaba o ang depreciation ng piso. Para kay Leico at sa grupo ng mga exporter, malaking dagok sa ating mga exporter ang US tariff. Immediately, ang implication niyan, yung mga exporters natin, wait and see, ayaw lang. Pag-export, yung mga buyer naman natin sa US, wait and see. But after it's all clarified, nakikita natin. You have to continue negotiating, work on the exemption. In the long run, maaari itong magkaroon talaga, mag-iwan ng negative impact sa ating export sa Amerika. Dahil hindi naman nila tatanggapin na merong forced labor. Kailangan maklarify. This is an ongoing what you call this negotiations ever since from the very beginning when the tariff was first imposed. We're very confident that I think we will probably go down to 10%. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.